Isang archaeologist si Thomas Cruz. Kinikilala ng buong mundo sa larangang kanyang pinasok. At ngayon ay nakaharap sa kanya ang isang estatwa ng babaeng kanyang natagpo ang tuguan sa kagubatang iyon. Kahit na anong pagtataka ay hindi niya iniwan ang estatwa. Alam niyang ang lahat ay may eksplanasyon sa nakitang kababalaghan kahapon. Ngayon ay gabi na, ngunit hindi pa rin nagkakamali ang babaeng kasama sa kagubatang kanyang kinaroroonan. Nang maghating gabi muling lumabas ang liwanag sa kabuuan ng estatwa at muling kabuo ang nilalang. Kitang-kita ng mga mata ni Thomas ang lahat ng pangyayari. Ikaw ang tumulong sa akin kagabi. Unang tanong sa kanya ni Isabel. Oo, nakita kasi kitang may tama ng baril sa braso at wala ng malay. Salamat. Mukhang magaling na rin ang mga sugat mo. May pagtatakang tanong niya sa babae. Mukhang ang magaling na. Sabay hawak ni Isabel sa brasong tinamaan ng bala kahapon. Maging siya man ay nagtaka kung bakit sa kanyang pagbalik sa anyong estado ay biglaan na lang din siyang gumaling. Marahil kasama rin ito sa kung anong mahika ang meron sa kagubatang iyon. Ng mga sandali ng pagkamatay ng sinasabi nilang Kristo. Gusto kong malaman kung paano ka. Nagiging estatwa, dugtong ni Isabel sa sasabihin ng lalaki. Napatango na lang ito sa tinura niya. Napatingin si Isabel sa may batis at malalim na nag-isip bago simulan ang kwento ng mga pagkabigo sa kanyang buhay. Waring isa namang batang nakikinig ng kwento ang lalaking kausap. Matamang pinakikinggan ang lahat ng sinasabi ng estatwa. Napakalungkot ng iyong kwento, Isabel. Hindi madali ang mawala ng isang minamahal. Alam ko yon dahil ako man ay nawalan din ng isang taong minamahal. Ngayon si Isabel naman ang nakanig sa kwento ng lalaking kaharap. Madalas akong bumiyahe para sa aking mga ekspedisyon. Kasama-sama ko ang aking mga lakad ang aking kabiyak, si Tessa. Sa isang ekspedisyon namin sa Egypt, tila isang malaking tuklas ang tumambad sa aming harapan. Isang kilalang ribulto ng isang paraon ang aming natagpuan. Ngunit nang subukan namin buksan ang kabaong na pinaglalagyan ng kanyang labi, ay nagkaroon ng malakas na pagyanig ng lupa. Huli na nang mamalaya namin na humina na pala ang pundasyon ng lagusan palabas ng pyramid. Nang palabas na kami ng aking mga kasamahan, ay nahuling lumabas si Tessa. Sa isa pang pagkakataon, ay muling yumanig ang lupa at doon natuluyang gumuho ang pundasyon ng pyramid, pati ang pinto ng lagusan. Tuluyan ang naiwan si Tessa sa loob at naipit ng bumagsak na pinto ang kanyang katawan. Pinilit ko siyang balikan, pinilit ko siyang tulungan, ngunit huli na, patay na ang aking kabiyak. May luha sa mga mata ni Thomas. Nang humupa ang alikabok na nagkalat sa paligid, ay binalikan ko ang gumuhong lagusan. Nandoon at naipit pala ang kamay ng aking kabiyak. Waring pilit na humihingi ng tulong. Pilit na inaabot ang aking mga kamay. Ngunit wala akong nagawa para iligtas siya. Patay na ang aking pinakamamahal. Napasubsob na ito sa pag-iyak. Maging si Isabel man ay napaiyak na rin sa kabigo ang tinamo ng lalaking nasa kanyang harapan. May ilang salita man siyang hindi naiintindihan ay ramdam niyang pighati ni Thomas. Pareho sila, parehong namatayan ng minamahal. Ang kaibahan lang ay pinatay si Marco. Ngayon iisa na lang ang taong dapat magbayad sa pagkamatay ng lalaki. Si Doña Matilde. Kailangan niyang bumalik sa mansyon. Kailangan ko nang ituloy ang aking misyon, Ginoo. Marahil ay amo na ang paglabas ng kagubatang ito. Oo, pero gusto kong sumama sa iyo. Kung iyong mamarapatin. Hindi, laban ko ito hindi sa iyo. Hindi mo magugustuhan ang makikita ko. Tatalikod na sana siyang ngunit pinagilan siya ng lalaki. Hayaan mong samahan kita. Pagsusumamo nito sa kanya. Hintayin mo na lang ako dito. Babalik ako. Kailangan ko lang tapusin ang labang ito ng tuluyan na akong matahimik. At tuluyan ang naglaho si Isabel sa gitna ng kagubatan. Wala nang nagawa si Thomas kung hindi lang sumunod sa inutos ng babae. Hindi niya may kakaila sa sarili niya sa unang pagkikita pa lang niya rito kahapon. Ay nabighani na agad siya sa kagandahan nito. Mahal na mahal niya si Tessa. Ngunit hindi na niya maibabalik pang babaeng iniibig. Marahil ito na ang pagkakataong pwede niyang buksan muli ang kanyang puso sa isang babae, sa isang estatwa. Wala mang kasiguraduhan sa desisyong ito. Wala mang kinabukasan na maaaring maghintay para sa kanilang dalawa. Sa ngayon ang mahalaga ay ang makasama niya si Isabel. Madilim ang buong kapaligiran ng mansyon. Dati-rati ay parang umaga dito tuwing gabi sa dami ng ilaw na nakabukas. Ngunit ngayon ay para itong isang libingan sa dilim. Napakatahimik ng lugar. Dahilan parang karamdam ng kaba sa puso si Isabel. Dahan-dahan niyang binaybay ang pinto ng bahay. Lumingon pa siya muli sa kanyang likuran bago tuluyang pumasok. Tahimik. Isa-isa niyang binaybay ang kapaligiran. Una'y pinuntahan niya ang silid ni Ivan. Wala ang lalaki.
May lungkot na bumalot sa puso ni Isabel. Ngunit hindi yun ang pakay niya. Ang matandang donya. Noon ay lumipat siya sa kabilang silid. Ang silid ng babaeng nag-uutos na patayin si Marco. Ngunit malinis din ang higaan. Parang may ilang araw nang walang taong gumagamit ng silid na to. Sino ka? Ang gulat na tanong ng isang kasambahay nang buksan ito ang pinto ng silid na iyon. Napatras naman ito nang makita ang mapupulang mga mata ni Isabel. Ramdam nito ang galit sa itsura niya. Tatakbo sana ito nang bigla itong lundagin ng estatwa. Huwag po ninyo akong sasaktan. Pagsusumamo nito sa babae. Nasaan ang matandang babae? Nasaan si Ivan? Galit na galit niyang usisa sa babae. Nasa Maynila na po sila. Naiiyak din ng tugon kay Isabel. Maynila? Opo, noong isang araw pa sila lumuwas. Hindi niya ako maaaring takasan. Magbabayad sila. Magbabayad siya. Noon ay muling nag-iba ang anyo ni Isabel. Nagmistula siyang isang halimaw na galit na galit. Maawa po kayo. May mga anak ako. Huwag ninyo akong sasaktan. Sa narinig ay bumalik si Isabel sa anyo niyang tao. Napabitiw siya sa pagkakadagan sa babae. Iniisip kung ano ang sunod niyang gagawin. Nilisan niya ang mansyon. Nilisan niya ang babaeng takot na takot sa kanya. Hindi ito ang pakay niya. Kahit kailan hindi niya sinasaktan ng mga taong hindi kasali sa pagpatay kay Marco. Ngayon ay isa lamang nasa isip niya. Hanapin ang matandang donya. Hindi siya makakapaling na makalaya ito. Kailangan itong magbayad sa lahat ng kanyang ginawa. Alam mo ba kung saan ang Maynila? Bungal na tanong niya sa naghihintay ni si Thomas. Oo, doon ako nakatira. Isama mo ako sa Maynila. Nandoon ang babaeng utak sa pagpaslang kay Marco. Pagkatapos ang labang ito, ako'y magiging pag-aari mo. Napatango nilang si Thomas sa tinura ni Isabel. Napatango sa pag-aasang magiging kanya ang babaeng kaharap. Hindi lamang mga mata ni Isabel ang umiiyak ng mga panahong iyon, maging ang kanyang puso. Sa pagtatapos ng laban niya sa mga pumatay kay Marco, ay alam niyang muli ay magiging bilanggo siya ng isang huwad na pag-ibig. Ngunit sa panahong ito siya ang magdesisyon ng lahat. Handa siyang isakripisyo ang sarili. May paghiganti lang ang kanyang kabiguan. Handa niyang ibigay ang kanyang puso sa lalaking hindi niya mahal. Araw ng kasal ni na Ivan at Ami. Habang alabala ang lahat, ay matama namang nakatitig lang si Ivan sa beranda ng kanyang kwarto. Isang banda ng kanyang puso ay alam niyang iyon ang tamang gawin nang pakasalan si Ami. Lumipad patungong Amerika at tuluyan ng kalimutan si Isabel. Ngunit waring isa itong napakalaking kasinungalingan. Isang desisyong alam niyang maaaring pagsisihan balang araw. Si Isabel ang babaeng kanyang minamahal. Si Isabel ang gusto sana niyang makasama sa bawang buhay niya. Isang bagay na alam niyang hindi magkakaroon ng katuparan. Si Isabel ay isang estatwa na kahit saang anggulo niya tingnan ay hindi sila magiging maligaya. Marami ang tututol, marami ang magiging sagabal. Lalo na't isa ang kanyang ina sa dapat magbayad sa pagkakapatay sa kanyang kuya Marco. Si Marco ang lalaking pinakamamahal ni Isabel. At hindi siya. Isa lamang siyang instrumento sa paghihiganti ni Isabel. At iyon ang pinakamatinding rason kung bakit hindi niya maaaring ituloy ang pag-ibig sa estatwa. Siya lang ang nagmamahal dito. Anak, nakahanda ka na? Bungad ng kanyang ina. Opo, maupo ka muna. Noon ay waring nangingilid na ang mga luha sa mata ng kanyang ina. Ma, gusto ko musa nang humingi ng paumanhin sa lahat ng nagawa ko sa iyo, anak. Sa kagustuhan kong mabigyan ka ng magandang kinabukasan, ay nakagawa ko ng mga bagay-bagay na hindi nararapat. Patawarin mo sana ako. At tuluyan na siyang napayakap sa ina. Hindi ko naman po maintindihan ang naging dahilan mo. Isa lang po ang alam ko. Mahal na mahal kita at kahit kailan hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Lalong napayakap si Dunya Matilde sa kanyang anak. Sadyang napakabait ang anak na si Ivan. Kahit na may mga pagkakataong hindi sila nagkakasundo, kahit may mga panahong hindi ito sangayon sa kanyang mga ginagawa, ay nananatili pa rin itong nasa kanyang tabi. At ito ang isa sa ipinagpapasalamat ni Matilde. Kahit alam ng anak na mali ang kanyang nagawa, ay hindi siya pinuwersa nito na sumuko. At sa kanyang loob, ay darating ang panahon na dapat niyang pagbayaran ng lahat ng kasalanan ng kanyang ginawa. Tingnan mo tuloy, natuluan ko na ng luha ang tuxedo mo. Sabay punas nito sa bahagi ng damit ng anak na natuluan ng kanyang luha. Halika na ma, baka mauna pa sa atin si Ami. Magwala pa iyon. Magkapanabay silang nagkatawa ng mag-ina sa tinura na ito ni Ivan. Handa na siya. Handa na si Ivan na tuparin ang kanyang ipinangako kay Ami. Ito ang tama. Ito ang dapat niyang gawin. Mainit ang halik na yun ni Thomas kay Isabel. Noon ay lampas hating gabi at muli ay kasama niya ang babae sa kanyang kama. Napatigil siya sa paghalik sa babae at muli ay tinunghayan ito ang magandang mukha ni Isabel. Masaya ako nakasama kita, Isabel, kahit sa ilang oras lang.
Kahit nahiram ko lang ang puso mo, anito sa estatwa. Hindi ko man tuluyang maibibigay ang puso ko sa Thomas, ay malaki ang aking pasasalamat sa lahat ng nagawa mo para sa akin. May ilang buwan na rin ang lumipas mula nang isinama ni Thomas ang estatwa ni Isabel patungong Maynila. Naipangako niya sa babae na tutulong siya sa paghahanap kay Doña Matilde upang tuluyan ng matahimik si Isabel, upang tuluyan ng matapos ang pait ng nakaraan. Subalit bigo sila. Hindi naging madali ang paghanap sa matanda. Mahirap hanapin ang taong sadyang ayaw magpahant. Ngunit hindi siya titigil sa paghahanap. Alam niyang ito ang magiging daan upang tuluyan na niyang maangkin ang estatwa. Upang tuluyan niyang maangkin si Isabel. Muli ay hinad ka ni Thomas ang mga labing iyon. Isang mainit na halik na waring nagpapagising ng ulirat ng estatwa. Tinugon niya ang halik ng lalaki at sa unang pagkakataon ay tinugon niya ang mainit na pag-angkin sa kanya nito. Dahan-dahang ibinaba ni Thomas ang mukha sa maselang bahagi ng katawan ni Isabel. Napapaigtat pa ang pabahay sa damdaming umuusbong sa tuwing gagawin ito ng lalaki sa kanya. Marahang hinaplos ng isa niyang kamay ang kahumbukan ng dibdib ng babae. Isang napakagandang obra, isang likha ng sining. Natanawan na lang ni Ivan si Ami na palabas na ng banyo. Kitang-kita niya ang kaigay-gayang katawan ng babae. Nakasuot lamang ito ng silhouette na 90s at kitang magandang figura ng asawa. Happy, ay Ami nang ipinatong nito ang katawan sa binti ni Ivan. Yes, yun lang at ang babae nang naglagay ng isang kamay ito sa kanyang dibdib. Waring ipinadarama sa asawang isang bahagi ng kanyang kagandahan. Unti-unti ay binabana ni Ami ang kanyang mga labi sa naghihintay na lalaki. Hinadka nito na siyang tinugon naman ni Ivan. Maingat niyang ibinaba si Ami sa kama at siya naman ang pumaibabaw dito. Tuluyan na niyang natanggal ang saplot sa katawan ng babae at nasilayan ang kagandahang taglay nito. Isang natural at totoong kagandahan. Si Ami ang babaeng kanyang pinakasalan. Si Ami ang kanyang asawa. At obligasyon niya ang paligayahin ng asawa sa bagat na alam niyang magpapasaya rito. Handa na niyang talikuran ng lahat. Handa na niyang muling buhayin ang pag-ibig niya kay Ami. At nakahanda na rin siyang talikuran ng estatwang kanyang inibig. Nagsali ng brandy si Tomas sa isang baso. Napahugot siya ng isang malalim na buntong hininga at muli ay sinulipan si Isabel na nakahiga pa sa kama. Napangiti pa ang babae sa kanya. Napapailing lamang siyang bumalik sa kinaroroonan ng babae at tinabot ang isang tsari. Ano ito? Noon ay napaupo na si Isabel sa kama. Nangako ako na tutulungan kitang hanapin ang Donya. Buksan mo. Mataman lang siyang napatingin sa papel na hawak. Nalarawan ni Ivan at ni Ami. Anong ibig sabihin nito? Noon ay nangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Nagpakasal na sila Isabel. Kasal na si Ivan at ang babaeng nasa larawan. At heto ang address nila. Isa pang maliit na papel ang inabot ni Thomas sa babae. Tuluyan ang napaluha si Isabel. Tuluyan ang nawala si Ivan. Tuluyan na itong tumalikod sa kanya at sinasabi nitong pag-ibig. Niyakap na lang siya ng lalaki at hinintay na humpa ang luha sa kanyang mga mata. Alam niyang magiging masakit ito para kay Isabel, ngunit kailangang mamulat ito na hindi si Ivan ang lalaking para rito, kundi siya. Siya lang ang totoong nagmamahal sa isang katulad nito. Marahil ay tulad ni Marco, isa man itong likha ng isang eskultor, isang obra maestra, at sa kanya naman bilang isang arkeologo, si Isabel ang pinakamahalagang tuklas na kanyang nakamtan. Napalitan na ng pot ang mga luha sa mata ni Isabel. Unti-unti ay napalitan ang kanyang anyo. Ngayon ay mistula na siyang isang halimo. Isang nilalang na uhaw sa paghihibante. Magbabayad siya. I love you, Ivan, sabi ni Ami sa awan. I love you. Sa pagtalikod ni Ivan sa asawa, ay mataman niyang pinakaramdaman ng sariling damdamin. Alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Si Isabel pa rin ang hinahanap ng kanyang katawan. Si Isabel pa rin ang hinahanap ng kanyang puso. Sa muling pagsulyap ng haring araw ay bumalik sa anyong estatwa si Isabel. Dala-dala niya sa kanyang pagtulog ang pagnanasa na makapaghiganti kay Doña Matilde at lalo na kay Ivan, sa lalaking kanyang minamahal. Sa muling pagsulyap ng haring araw ay kailangang harapin ni Ivan ang pinili niyang buhay. Ang buhay na kasama si Ami. Ang buhay na